Sumayo na po tayo. Ang pinadala po ng ating Panginoon ay ang ating kapatid na si Brother Chito Agrapan. Purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah. Still the same, by the power of your name. El Shaddai, El Shaddai, Adonai, Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. To your love and to the rock, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into blood. To the outcast on your knees, you were the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Blessed be the name of the Lord. Praise you, Jesus. Glorify you, magnify you.
ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos na makapangyarihan, Yahweh El Shaddai. Salamat po sa iyong presensyang banal na bumaba sa lugar na ito para iparana sa mga lingkod mo na ikaw ang Diyos na totoo at makapangyarihan na aming nilalapitan at pinagkakatipunan. Ikaw, Lord, ang nagsabi na kapag ang pangalan mo ang itinataas, saan mang dako iyon, naroon ka at paruroon ka para pagpalain ang mga nasa lugar na iyon. Salamat po sa mga kapatid kong ito na walang sawang tumatalima, tumutugon sa iyong panawagan upang maganap ang iyong gusto sa buhay namin. Nang sa ganon, huwag kaming madaig ng mga sirkumstansya sa buhay, bagkus makita namin ang liwanag, ang dahilan kung bakit mo kami tinawag. Patawarin mo kami sa aming karumihan at nawa, Panginoon, palitan ng iyong kabutihan. I-bless mo, Lord, ang mga lingkod mong narito maging aabutin ng iyong mensahe. Dalangin ko, Lord, na anuman ang pangangailangan, ayon sa bawat isang may kahilingan, abutin mo ang mga lingkod mong ito. Dalangin ko, Lord, na maganap ang iyong gusto, ang plano mo sa buhay namin. Nang sa ganun, Panginoon, sa aming paghiwalay pansamantala, taglay namin ang tagumpay, taglay namin ang kagalakan, kapayapaan at tatag ng kalooban na totoo pala na hindi dapat kami mabalisa, matakot at madaig sapagkat may El Shaddai na makapangyarihan na aming sasandigan. Panginoon, maraming salamat. I-bless mo ang lugar na ito, ang mga nakatira sa dakong ito, at maging tahanan na aming iniwan pansamantala. Pagpalain mo kaming lahat, ang iyong banal na silita'y maganap sa bawat buhay ng mga lingkod mong ito. Sa pangalan ni Jesus, say Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Alam kong hindi ganyan ang palakpak ng mga anak na El Shaddai. Yung buhay na palakpak sa ating Panginoon. Harapin mo ang iyong katabi, sabihin mo, kapatid. Smile naman dyan. Amen. Handa na ba kayong makinig? Amen. Sa hapong ito, mga lingkod ng Panginoon, ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, ayon kay San Marcos, chapter 1, verse 29 hanggang 39. Sumayin niyo ang Panginoon. Mula sa sinaguga, sila'y nagtuloy sa bahay ni Simon at Andres. Kasama nila sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyanan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat. At ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon din, inibsan ito ng lagnat at naglikod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo. At nagkatipon ng buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, at nagpalaya siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito, sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa isang ilang na pook at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at ang kanyang mga kasama. Nang siya'y matagpuan, sinabi nila, hinanap po kayo ng lahat. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangan pumunta rin naman tayo sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum. At nilibot niya ang buong Galilea na nangaral sa mga sinagoga at nagpalayas ng mga demonyo. Mga magulang, mga kapatid, mga answered prayer na anak ni El Shaddai, ito po ang magandang balita ng ating kaligtasan. Malakas na palakpak kay El Shaddai. Yung malakas na may kagalakan. Amen, amen. Sabihin mo, Lord, salamat, dahil answered prayer na naman. Amen. Sinong naniniwalang answered prayer? Amen. Dapat lang, ha?
So pwede na po kayong makaupo sa piling ng Panginoon. Anumang agam-agam, anumang mga worry, kung meron man, anumang mga takot or mga kabalisahan, ay ilagak natin sa Panginoon. Amen ba? Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, relax ka lang. Dahil yan ang dahilan kung bakit ka nandito. Amen? Yan ang dahilan kung bakit tayo nandito sapagkat gusto nating ipagkatiwala sa ating Panginoon. Amen? Sa hapong ito, mga kapatid ko kay El Shaddai, ang title po natin ay Rising Up and Embracing Purposes. Bumangon at yakapin ang mga dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Amen po ba? Ang ating Panginoon ay maraming beses sa Biblia na nagsabing bumangon ka. Amen ba? Kaya ang unang point, ang unang keyword na ating pag-aaralan is rising up. Sabihin mo, rising up. Dito sa gospel ay mayroong mga may sakit na hinawakan ng Panginoong Hesus ang kamay para ibangon. Dahil ang tao ay fragile, tayo ay marupok, tayo ay mahina, kailangan natin ang Diyos na malakas. Kasi, whether we like it or not, kasama natin ang pagsubok at problema. Pero isa sa napakagandang realization na ilang beses ka mang matumba, ilang beses ka mang bumagsak, laging may Diyos na magbabangon. Amen ba? Kaya ito yung dahilan kung bakit tayo nandito, Panginoon. Ang rising up ay many times na sinabi ng ating Panginoong Hesus, rising up sa pamamagitan ng pagpapagaling. Rising up sa pamamagitan to become stronger. Rising up sa pamamagitan ng paglinis ng mga maruming kaluluwa, mga kapatid ko sa Diyos, para tayo ay maging tunay sa harapan ng ating Panginoon. Amen ba? Tayo, mga kapatid, ay hindi natin kakayanin ang ating problema ng may kapayapaan kung wala ang tulong ng Diyos. That's why, sabi ng Panginoon in John, do not let your heart be troubled. Trust in the Lord and trust also in me. Amen ba? Mayroon tayong Diyos na lalapitan. Mayroon tayong Diyos na sasandigan. Sapagkat maraming taong ngayon sa katotohanan na gumagalaw sila pero bagsak ang kanilang buhay. Maraming taong nagpapagod, maraming taong nagsisikap sa kanilang buhay, but then they are in loneliness. They are in a miserable life. Pero ikaw, mayroon kang kagalakan. Ayan ba? Kung meron kang kalungkutan ngayon, hindi pa tapos sa El Shaddai. Hindi pa siya tumitigil para ibangon ka. Anumang kabigatan, anumang karamdaman, para tayo ay kanyang pagpalaki. Amen ba? Tandaan nyo, hindi ako tatayo dito kung aking Diyos na dala ay peke. Tatayo ako dito sapagkat alam kong walang sino mang makapagsusumbat sa akin na sabihin, Brother Chito, sinungaling ang Diyos mo. Kapag sinabi mong, Brother Chito, sinungaling ka, tatanggapin ko yun. Pero pag sinabi mong, Brother Chito, sinungaling ang Diyos mo, may kalalagyan ka. Sapagkat laging totoo ang Diyos. Kaya harapin mo ang iyong katabi, kapatid. Napakinggan mo ba yun? Ayun ba? Kapag napakinggan natin yun, hindi tayo mananatiling miserable ang buhay. Tingnan nyo, ang gospel natin, it's all about healing. And we know that ang tao ay napakaraming sakit. Sabi nga ni Brother Nick, ang pinakamatinding sakit natin ay ang sakit ng bulsa. Nakikinig ba kayo? Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, may sakit ba ang bulsa mo? Wala na yan. Amen ba? So, rising up and embracing purposes, mga kapatid ko sa Panginoon, kailangan tayo ay laging bumangon. Alam nyo, kapag tayo ay nadaig ng problema, ang unang katapat nyon ay kawalan ng pag-asa. Pag nawalan ka na ng pag-asa, tatamarin ka na. Kapag tinamad ka na, hindi ka nagagalaw. Amen ba? Kapag hindi ka na gumalaw, mga kapatid ko sa Panginoon, doon ka na aariin ng demonyo. Doon ka na imamanipulate ng kalaban. Sasabihin sa iyo, wala ka ng pag-asa. Amen ba?
Sasabihin sa iyo, you are hopeless. Wala kang pamilya, wala kang anak sa abroad, wala kang negosyo, wala kang trabaho. Kapag yan ang siniksik mo sa buhay mo, matitigil na ang buhay mo. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, gumising ka. Ano ba? Mayroon tayong El Shaddai na tumutulong sa atin, mga kapatid ko, sa Panginoon. We have to wake up. We have to rise up, mga kapatid, sapagkat hinahawakan ka ni Jesus. Hinahawakan ka niya para tulungan ka, sapagkat kulang ang lakas natin kung wala ang kanyang tulong. Yan ang dahilan kung bakit tayo nandito ngayon. Sapagkat doon sa mga sitwasyon na hindi natin kaya, kayang-kaya ng Diyos. Amen ba? Tapos na po tayo. Palapakan natin ang Panginoon. Unang keyword is rising up. Mga kapatid ko sa Panginoon, huwag kang titigil na bumangon. Alam nyo, kahit gaano kakatagal magka-problema, huwag naman sana. Kahit gaano kakatagal magkasakit, kapag hindi ka sumusuko, ilalaban ka ng Diyos. Kahit gaano kahirap ng dinaraanan natin, kapag wala sa isip mo ang tumigil, tutulungan ka ng Diyos. Amen ba? Pero pag ilagay mo sa isip natin, Lord, wala na akong pag-asa, andyan ang demonyo sasabihin siya, tama ka, sister. Huwag nating papakinggan yun. Ang lagi nating pakinggan, yung paglapit ni Jesus sa may karamdaman at itinayo niya. Bakit itinayo ni Jesus? Because we cannot rise up on our own. Bakit hinawakan ni Jesus ang may sakit para itayo? Kasi wala siyang kakayahan na tumayo sa kanyang sariling lakas. And we cannot stand alone in our own strength. Kahit gaano tayo kayaman, kahit gaano tayo kagaling, mga kapatid ko sa Panginoon, maniwala ka, hindi mo yan kaya. Pero kaya mong magtagumpay sa mga hamon ng buhay kapag alam mong naglilingkod ka sa Diyos. Amen ba? Minsan hindi na ako makapag-counseling kapag may lumalapit sa aking sister na tinatambakan ako ng problema. Ayaw kong sabihin, sister, kaya mo yan. Bakit balik sa akin, ikaw nga dito, God. Nakakana. Kaya minsan hindi na lang ako umiibig. I just listen and pray to God. Amen ba? Kaya hindi madali ang mabuhay sapagkat napakalaking hamon, mga kapatid ko sa Panginoon. Pero kayo ang lalakas nyo, aba, pa-worker pa kayo. Nakikinig na kayo? Nag-level up ang inyong kalidad ng spirituality nyo. Sapagkat confirm na sa sarili nyo na walang sayang sa mga pagod nyo. Amen. Walang sayang sa mga effort natin. Sabi nga ni Brother Mike, walk and take an extra mile. Sa paglilingkod natin, huwag kang titigil. Sapagkat mismo ang Biblia ang nagsabi, no trials beyond your limit. Walang taong hindi nagka-problema. Sabi ko nga nung nakaraang taon, tambak ako ng pagsubok. Na aksidente, namatay ang nanay ko, nagkulang minsan sa pinansyal. Sabi ko, Lord, pabawiin mo naman ako ngayong 24. Kaya sabihin mo, Lord, pabawiin mo naman kami ngayong 2024. Amen? Naniniwala ba kayo? Amen. Parehas tayo makakabawi ngayon. Amen ba? Rising up and embrace the purposes. Pangalawa, embracing the solitude. Pag sinabing solitude, mga kapatid, ay hindi ibig sabihin mag-isa. But we are drawing to God. We are droning to God. Mga kapatid ko sa Panginoon, napakatagal na tayo ay nagpagod, naghirap, nagtiis, nag-overtime, and yet palaging may kulang. Amen ba? And it is God alone na nagsabi, wala kang magagawa kung hiwalay ka sa akin. And we need God. Kailangan natin ng pagtitipon lagi sapagkat gusto natin i-prove sa Kanya na kaya mong iwanan pansamantala ang mga responsibilidad for the sake of Jesus Christ. Kailangan nating maglaan ng oras, ng panahon para sa Diyos. Kaya minsan may sinabihan akong kumpare ko at brother ko at kasama ko sa gawain, brother, pakiasikaso ng gawain. Sabi niya, Brad, paano pa asikasuhin ng gawain? Di ko nga nasikaso ang aking sarili. Kaya nga
Sarili mo lang kasi ang inaasikaso. Amen ba? Ayan, tuloy ka na para umalis na tayo. Amen ba? Palapakan natin ang Panginoon. So we have to embrace solitude, mga kapatid. Despite the demand of the crowd, alam ng Diyos ang kailangan. Nung ako ay nag-retreat noon sa Bicol, ang bilis ng patakbo ko. Sinalubong ako ng matanda sa corbin ng Paalbay noon. Brother, tumigil. Alam mo, napakahimala ng Diyos. Hindi ko nakakalimutan yun. Sabi, pinatigil ako. Sabi ko, ano po, Lolo? Wala naman. Pinara kita kasi ang bilis mo eh. Alam yung sabi sa akin? Kung nagmamadali ka, anak, magdahan-dahan ka. Naisip ko kung magmamadali, magdahan-dahan. Baliktad, di ba? Kasi dapat ang mamadali, bibilisan mo. Pero nakuha ko yung essence noon. Sometimes, binibilisan natin ang mga bagay-bagay. But we are never in God's timing. Nawawala tayo sa tiyempo ng Diyos. Kaya we must be solitude before God. Ang para sa Diyos ay ibibigay mo sa Kanya. You have to make the most of it. Sapagkat ang tagal na nating naghanap buhay pero kulang pa rin. Amen ba? Kami mag-asawa, ang dami ng negosyong dinaanan. Pero sabi ko nga sa kanya, sabi niya nung bumagsak yung kunting negosyo namin sa Bicol, ikaw kasi, pangako ka sa Lord. Sabi mo, maglilingkod ka, tapos ang sabi mo, isang hayop na lang para makapera tayo. Kasi yung ibang hayop doon ay maghanap buhay, mga kapatid, pero kulang. Amen ba? Kahit napakaganda na yakapin natin ang panawagan ng Diyos, na kahit yayain ka ng Lord sa disyertong lugar, kapag kasama mo ang Diyos, walang disyertong lugar. Amen. Amen ba? Minsan si Jesus nasa disyerto, ikaw naman ay nasa kapatagan, nasa magandang lugar, pero hindi ka masaya. Kasi wala doon ang pinakakul ng buhay mo. Amen ba? Wala doon yung tunay ng pinakapakay mo sa buhay. Yung mga OFW, kahit anong kainin masarap niyan, kahit anong magandang kanilang tingnan, hindi sila mag-i-enjoy. Bakit? Hiwalay sila sa magulang. Habang sila'y kumakain, iniisip nila sana kumakain din ang pamilya ko. Ganon yung ating nature, di ba? Kapag may maganda kang nararamdaman, gusto mo, ma-impart mo sa mahal mo sa buhay, sapagkat yun ang connection ng buhay mo. Ganon din sa buhay natin. Kahit pumunta ka kung saan-saan, hanggat hindi mo nakamtan ang panawagan ng Diyos, mananatili kang malungkot. But thank God. Sabihin mo, thank God. Sapagkat tinawag ka ng Diyos. Amen ba? So mahalaga mga kapatid ko sa Panginoon, we have to give the best quality time sa Panginoon. Amen ba? Naalala ko ang isa kong pinagmamalaki din, hindi naman ibinabrag o pinagmamayabang. Nung ako itawagin ng Panginoon, mga kapatid ko sa Diyos, very advanced akong sa gawain. Kahit hindi ko sa lagi akong advance. Kaya nga minsan, pag maaga ka, ang daming biyaya, di ba? Makapagkapi ka, makapag-lunch ka pa. Joke lang yun. Pero maaga naman talaga mga kapatid ko sa Panginoon. Amen ba? So maganda mga kapatid ko kay Shaday na lagi tayong lumapit sa Diyos. Lagi tayong dumulog sa Kanya. Sapagkat kapag ginawa mo na ang lahat at hindi nangyari yung gusto mo, there is something left. Merong kulang. Alam niyo ba si St. Augustine, isang napakatalinong tao, at gusto niyang kanyang kayabangan ng kanyang utak na alamin ang Diyos. Pag-aralan ng Diyos, pero siya'y kapos sa kanyang kaalaman. At isa sa napakagandang conclusion ni St. Augustine, sa mga sitwasyon na hindi na alam ng isip at utak mo, kailangan ang pananampalataya ay dumating sa buhay. Amen ba? Faith is beyond a reasoning. Lampas doon sa kakayahan mong magkwenta. Kasi kapag ikaw ang nagkwenta, lagi kang lugi. Paano akong mabubuhay? Wala akong trabaho. Wala akong mahal sa buhay. Kulang yung sweldo ko. Kapag pinenta mo yan, kulang talaga. Pero sabi ni Brother Mike, sa gitna ng kawalan, di ka mawawalan. Amen ba? Amen. Sabihin mo sa iyong kapatid, tandaan mo yan. Amen ba? So, lagi nating ibigay yung the best na paglilingkod. Lagi nating ibigay yung oras natin. Ang Panginoon Jesus ay
naglapit siya dun sa sulong lugar para makipag-usap sa kanyang ama. Lumapit siya sa mga lugar para masulong niya ang kanyang ama at makipag-liig siya sa kanyang si Yahweh El Shaddai. Amen ba? Sapagkat nandoon yung tamang connection niya. Kaya sabi ng Panginoon, ano man ang hilingin niyo sa pangalan ni Jesus, mayroon tayong authority, mayroon tayong kapangyarihan, mga kapatid. Naalala ko yung napasa ko sa Facebook. Alam nyo, by the way, kapag ang mga hinahanip nyo sa Facebook, mga Word of God, may auto system yung social media, ang lalabas sa iyo mga Word of God. Kasi kung anong interest mo, yun din ang lalabas. Kaya kung mga balita ang pinapakinggan nyo, makita nyo yung Facebook nyo, mga balita din. Nabasa ko yung kwento ng isang matanda. Sabi niya, tumawag siya sa radio. Nang sabi niya, padalan siya ng pagkain. Pinarinig ng atheist, sabi niya, malupok nga yung matandang to sa Diyos niya. Papadalan ko to ng pagkain, inutusan niya yung kanyang sekretary. Alam niyo kung anong inutos? Sabihin niyo ano? Mga marites kayo. Joke lang. Ang inutos ng atheist ay, padalan mo ng pagkain. Tapos, pag nagtanong siya, sabihin mo galing sa demonyo. Kasi gustong patunayan ng atheist na walang Diyos. Kasi siya nagpadala eh. Pinapakinggan niya yung matandang tumawag sa radyo na humihingi ng pagkain. Pinadala sa kanyang sekretary. Pagdala ng sekretary, naghihintay yung sekretary kung magtatanong kung saan galing. Hindi nagtatanong. Sabi ng sekretary, Lola, di ka ba magtatanong kung saan galing yan? Hindi na. Kasi kahit galing to sa demonyo, ang Diyos pa rin ang may kakayahan mag-control ng lahat. Palapakan natin ang Panginoon. Sometimes, akala natin walang nangyari. Pero kapag ang Diyos ang nag-control sa mga anak niya, walang masamang bagay na hindi kapagpalatan. Amen ba? Kaya't napakaganda ng pagtitiwala natin sa Panginoon na ang kausap natin hindi demonyo sapagkat ang Diyos kontrolado niya ang demonyo. Kahit maging sa healing natin, ang Panginoon pinalabas niya yung mga karamdaman yung mga inaalihan ng demonyo because He is God in power, mga kapatid ko sa Panginoon. Amen ba? Naalala ko yung isang preacher daw na nag-away sa pamilya. Nag-away sa kanyang ginan. Lumayas ka sa pagkataon ng aking ginan ito. Demonyo ka, lumayas ka. Sabi nung ginan, lumayas ka, hindi mo to bahay. Ang sama, no? Diba? Joke lang po yan, wag po kayong masaktan doon. Amen ba? So, pangalawa, not only embracing the solitude, mga kapatid, but prioritizing purpose. I-prioritize natin ang purpose. When we know our purpose, we must not allow ourselves to be distracted from it. So mga kapatid ko sa Panginoon, kailangan alam natin ang dahilan ng ating pagkatao. Amen ba? Alam natin ang dahilan kung bakit tayo humihinga. Ang taong pinakamasaya sa lahat ng bagay, yung nalaman niya ang dahilan kung bakit siya naging tao. Alam niyo po ba na hanggang ngayon, mayroong debate kung ano ang kahulugan ng buhay. At alam niyo kung sino-sino nagdebate? Yung mga philosophers, magagaling, matatalino, and yet they don't know the purpose of life. Kaya minsan mas masarap yung tao na simple lang, na hindi komplikado ang buhay. Kapag marami ka ng alam, dumadami yung problema. And that's why napakaganda ng principles ng Lord. If you want to follow me, you have to deny yourself. Amen ba? Kapag dumadami na yung ating dunong, kapag dumadami na yung ating mga kakayahan, mga kapatid ko sa Panginoon, mayroon tayong tendency na makalimutan ang Diyos. Amen ba? Nakikita nyo, very practical, sa mga tao, mostly kapag lumalapit na sa Diyos, kapag dumarating yung kanilang bankrupt sa buhay. Amen ba? Kailan lalapit sa Diyos kapag tayo ay nalugi na, kapag tayo ay nagkasakit na. Sabi ng mga tao sa amin doon sa probinsya, yung kapatid kong bunso huli ng pinanganak, 16 years bago siya pinanganak, nung lumalabas yung kapatid kong bunsong babae, syempre bunso, medyo spoiled. Nung time na yung bagsak na yung business namin. Sabi ng mga tambay, huwag ka nang mag-spoil, wala na kayong pera. Bagsak na yung negosyo nyo, wala na kayong pera, hindi na kayo mayaman. Ganun yung sabi ng tao.
Alam mo, nung time na yun, yung kapatid kong bunsong babae, ay tinanim din sa isip. Alam mo, teacher ko na siya ngayon, hindi niya nakakalimutan. Nung dumating sa amin nung nagsabi niya, in-entertain niya ta. Kasi doon sa salitang yun na nagsakit ng kanyang kalooban, yun ang nag-ignite sa kanya ng kanyang purpose. Yun ang nagpatibay sa kanya ng kanyang dahilan. Kahit makikita nyo, dahil bagsak na kami, nagtitindi siya sa ito ng purpuron, ng mga candy. Tapos ako'y naghahayo din noon, tinuruan ko silang gumawa ng 80. Pag uwi ko galing hayo, dinadala ko ng 2 kilong harina. Tapos gawin yung 80, 35 pesos, ang kalabasan yung 70. May pamasahe na yung aking kapatid. Pag alam niya, pag maghahanap kayo ng pamasahe, kung saan bumubunggo yung nanay ko. Yung mga taong kaaway niya, inuutakan. Kasi wala nang mapuntahan eh. Pero alam niyo, God is good. Kasi nung pabagsak na kami, sabi ng mga tao, yung Agrabanti family name, nung magsimulang maglingkod kay El Shaddai, bumagsak ang negosyo. Sabi ng nanay, kumalik sila. Naglilingkod tayo kasi pabagsak na ang negosyo. Wala na kayong makakakitan. But you know what? That is the very great encounter sa Lord. Yung pagbagsak namin, yun ang pinakamagandang enkwentro namin sa Lord. Alagang wala-wala kami, mga kapatid. Maniwala kayo kahit pagkain, wala na kami. Ang tatay ko, pag nagsasangag ng kanin, umiiyak. Sabi ko, tay, bakit ka umiiyak? Kulang ang aking sinangag sa inyo. Dati yung bakery namin, tinatapon-tapon ang tinapay doon sa ibabaw ng orno, pero nawala lahat. Kaya ang tatay ko, ang pinaka-suffer niya, na-refresh siya. Nagkaroon siya ng nervous breakdown kasi hindi kinaya. Sabi ng nanay ko, ang hina kasi ng tatay mo. Nandun na kay El Shaddai, lutang pa rin ang isip. Pero God is good. Kasi, laging sa pamilya namin, kapag nagkakaproblema, hindi ako sumusuko lang sa sinasabi ng El Shaddai. Kaya sabi ko sa paglilingkod ko, hindi drawing ang aking dinaanan. Kaya pag nakakarinig ko ng problema, aba, ibang klase, ibang level to. Kaya minsan, nakakatakot kapag komportable ka lang sa buhay. Baka isang araw at the last day of your life, doon ka na madadali. Kahit napakahalaga, habang may journey tayo, alamin mo yung dahilan mo. Huwag kang maubos doon sa mga bagay-bagay na isang araw pagsisisihan mo. Sabi ng Lord, what good it is for a man to gain the world, yet he forfeit his soul. Tama yung sabi ni Sister A, bahay lang yan. Pero pag wala kang knowledge doon, hindi mo mababasa yun. Hindi mo maa-analyze yun. Hindi mo matatanggap yun, hindi mo maiintindihan yun. Unless na malaman mo ang pinakamalalim na ugat ng sinasabi mo. Amen ba? So, kailangan alamin natin yung purpose natin ng kapatid ko sa Panginoon. Pang-apat, ang masking opposition. Sa pagsilang natin, palaging may kalaban. Kahit saan ka pumunta, lagi may kalaban. Kahit mismo sarili natin, kalaban natin. As the very incarnation of God's kingdom, Jesus attracted and drew out and unmasked the forces that oppose Him. Kaya pinapalayas ng mga demonyo, alam nyo yung pinapalayas na ng mga demonyo, literal na demonyo. Kasi may opposition, mga kapatid. At hindi man tayo na-possess ng maraming demonyo sa buhay, may mga kademonyohan din tayo sa ating sarili. Amen ba? Sorry po sa nasabi ko. Tatawanin mo ko. Amen ba? Pero napakabuti ng Diyos, kahit may kasalanan tayo, may mga pagkukulang tayo, itinutuwid tayo ng Diyos. Kaya tama yung kantang binabago niya tayo araw-araw. Sapagkat along the way, nabubuksan ang kalaban. Pag kilala mo ang kalaban mo, hindi ka matitipid. Kasi alam mo siya kung saan mo siya kakalabanin. Sabi ng tatay ko noon na nabubuhay pa, lagi niyang bilin, galing daw sa mga ninuno. Kapag may tatakbuhan ka, alamin mo muna kung anong pinagtatakbuhan niyo. Kung may kinakatakutan ka, alam mo muna kung anong kinakatakutan mo. Amen ba? Kaya yung minsan sa mga counseling, kailangan natin na lawakan yung isip. May mga tao na namumroblema, pero hindi alam kung bakit siya namumroblema. Hindi nakakatulog, kasi hindi alam kung anong hindi niya kinakatulog. Amen ba? Pero kailangan buksan natin ang ating isipan at ang ating puso. Sapagkat pag nagsimula kang maglingkod, palagi may oposisyon. Sabi ng Panginoon, my son, if you want to serve me, prepare for the trials. Amen ba?
At makikita nyo, kung kailan kayo nagsimulang maglingkod, doon kayo na maraming kalaban. Doon kayo masalo. Parang bumibigat yata yung sitwasyon. But without knowing, yun ang dahilan ng Diyos para makita mo yung tamang purpose ng buhay. Para malaman natin ang tunay na dahilan. Amen ba? Kaya nga, sabi ko, sa paglilingkod ko, ako'y nag-iigay kasi ang dami ko rin dinaanan. Kasi kung wala akong dinaanan, kami mag-asawa sa pamilya namin, magdodrawing lang ko. Amen po ba? So mga kapatid ko sa Panginoon, we have to unmask the opposition. Kailangan unang alamin natin ang kalaban sa pamamagitan ng Word of God. Kahit yung paglilingkod nyo, huwag kayo makontento dito sa gawain na nakikinig lang kayo. You have to explore your spiritual life. Pwede kayo magbasa ng Biblia, makinig ng mga Word of God. Huwag kayo makontento sa isang pagkakataon lang. At napakapalad natin kay El Shaddai. Bakit? Sabihin niyo bakit? Dito kay El Shaddai walang Lunes, walang Martes, walang Miyerkules, walang Huwebes na walang gawain. At kapag hindi ka pa nakapunta doon, problema mo. Diba? Minsan, ang dami kong pinupuntahan, lalo sa province, ang layo-layo, bit-bit ko yung karaoke, sa kabilang kanan ng gitara, nakasakay ako sa habal-habal. Sabi ko, Brad, malayo pa ba? Malayo pa, Brad. Lalo, bumigat yung dala ko. Pagdating doon sa taas, pipito lang ang aking. Minsan nakaka-disappoint. Pero sabi ko, Lord, napakalaki talaga ng biyaya. Kasi maraming hindi nakakaalam ng tunay na kayamanan. Sa dami ng tao, minsan hindi nila alam ang ginagawa nila. Amen ba? Pero ikaw ay binigyan ng karunungan na buksan ang pakana ng kalaban sa buhay at nakilala mo ang kalaban ng Diyos. Amen ba? Tingnan niyo yung aso umi-amen. Palakakan natin ang Panginoon. Unmasking the opposition as the very incarnation of God's kingdom. Yeah. Pag nabuksan natin ang pakana ng kalaban, ito mag-i-inspire sa atin para harapin ang hamon ng buhay. Alam nyo, nung ako'y unang mag-mission, ang pinakamalaki kong phobia, alam niyo kung ano? Ang pinakamalaki kong phobia ang sumakay sa bangka. Mga 1 year, 2 years around, nakakalampas akong sumakay ng bangka. Kasi nakagagawa ko ng dahilan para wag sumakay ng bangka. Para pinili ko lang talaga yung aking mission. Amen ba? Alam nyo, sa 2 taon na ako'y nag-mission na hindi nakakasakay ng bangka, nalungkot ako. Alam nyo bakit? Mayroong bagay na hindi ko napapatunayan mga kapatid ko sa Panginoon. Amen ba? Ang topic kasi natin ang masking opposition. Nakikinig ba kayo? Kaya nung 2 taon na yung mga kapatid ko sa Panginoon, alam niyo ba? Hindi ako masaya. Bakit? Hindi ko napuprove sa kanya na kaya kong sumakay ng bangka. Parang kulang Missionary ka, may iniiwasan ka. Missionary ka, meron kang reserve sa buhay mo. Meron kang reservation. Amen ba? Si Jesus, ang unang pinakita sa ating magandang tularo natin, wala siyang reservation. Na kahit kamatayan, ay kaya niyang harapin. Ang Diyos hindi hinihintay sa atin ang kamatayan. Labanan mo lang yung pagsubok sa buhay. Amen ba? Naalala ko nga noon, takot na takot talaga ako sa magsakay sa bangka. Nakasign ako ng norte. Tinawagan ko yung coordinator, Sister, malakas ang hangin. May gawain ba dyan? Wala yata mga biyahe ngayon. Wala nga, Brad. Punta ka lang ng pier. Pag walang bangka, ibig sabihin walang gawain. Punta ako ng alas 9 ng umaga, walang bangka. Sabi ko, alis na ako para magkaroon pa kayo ng bangka dito, kakaalis. Hindi ba kaya? Tapos, brother, alis na ako kasi walang bangka, alas 9 na. Sabi niya, Brad, nagsakay na ako sa tricycle. Tapos, nung magsakay na ako sa tricycle, may tumawag sa phone. Nasaan ka na, brother? Sabi ko, umalis na ako sa tricycle, umatpuntang dito na ako sa tricycle. Kasi walang bangka. Kasi takot akong sumakay. Yung sa Calabas Island ng Camarines Norte. Alam nyo, sabi niya, nasaan ka na naka-tricycle na, Brad? Wala namang bangka eh. Sabi nung matripulante doon, wala naman daw darating. Wala nga, Brad eh. Pero balik ka doon sa pier kasi susundin kita. May bangka pala yung uli nito. Ang malungkot, maliit pang bangka. Sabi ko, buti na lang kung may malaking bangka. Hindi ako nakaiwas. Minsan, whether you like it or not, gagawa ang gusto ng paraan. Para ipakita sa iyo na wala kang kawala sa hamon nito. Pero alam nyo,
Nung makalampas ako doon, ilang beses, maalon, pagbalik ko, akala ko ang tapang-tapang ko na, aba, ay ang Brother Chito, na kayang harapin ng mga hamon. Amen ba? Yung mga nanay, bilib ako sa mga nanay kaysa mga tatay. Kasi mas daming dinadaanan ng yung mga anak, kasama pa yung tatay. Amen ba? Nakakabilib yung mga nanay, maniwala po kayo. Kasi sa ating nga laging sinasabi sa bahay, sila yung nagsasalo ng lahat ng problema. Hindi ko po sinasabi para sabihin sa inyo na okay kayo, para sabihin na win kayo ang isip mo. Amen ba? Pero ang babae napaka-strong. Kasi base pa sa psychology, ang isip ng babae detail talaga. Pero ang lalaki wasak. Isa lang ang kanyang isip. Minsan, kung ano lang ang naisip, amen ba? So, napakahalaga na alamin natin ang ating kalaban. And number 5, power of healing. Jesus' first healing shows the transformative power of compassion. Kapag naranasan natin na gumising, kapag nakita natin yung purpose ng Lord, kapag nakilala natin ang kalaban, there's healing in your life. May kagaling. Kasi, ano mang karamdaman yan, kung hindi man tayo masaya, kung hindi man tayo kontento, kung may mga alipin man tayo ng mga hindi magandang bagay, God will heal us. Amen ba? Pakitanong siyang katabi, kapatid, gusto mo ba na gumaling? Lahat tayo gustong gumaling. Ako, sinasabi ko sa aking sarili, the more na nagle-level up ka, maraming dapat gumaling. Maraming dapat magbago. Because I know myself, sometimes I am inconsistent. Maraming bagay na dapat baguhin. Pero yun ang gusto ng Diyos, yung ikaw ay umaamin, yung ikaw ay tinatanggap mo yung kakulangan. Kasi the more na tayo ay nagmamalaki, matutuwa ang din mo. Sige, sabihin mo yan. Kasi wala ka namang problema. Sa banda muli, akin ka. Kapag tayo ay pumanig sa kalaban, sa banda muli, pag-ahari tayo ng demonyo. But God will heal us, will deliver us, will free us from any bondage of evil. At yun ang napakaganda. Yung mabuhay ka na masaya, matibay at matatag sa anuman hamon nila. Kung titingnan natin ang pinaka-deeper meaning ng paglilingkod, lagi kong sinasabi, hindi payamanan, hindi pagalingan, kundi makita natin ang ating sarili sa harapan ni Yahweh. And that was the very most important thing that will happen into every one of us. Mapagpalang hapon po sa inyo. Tayo po ay tumayo at ilagay natin ang ating kamay sa tapat ng ating puso and let us talk to God. Kung mayroon man tayong mga kinakaharap na problema, suliranin, ay ating ilapit sa Kanya nang sa ganon ang kapangyarihan ng Diyos ay maganap sa atin. Sa gospel na ating pinagnilayan, ang Diyos ay nagpagaling. Hinawakan niya ang mga may karamdaman at Kanyang ibinangon. Sa hapong ito, ang Diyos ang nagsabi, saan man nagkakatipon na siya ang itinataas, paruroon siya at Kanyang pagpapalaya. Ilapit mo ang buhay mo, ang pamilya mo sa Diyos, kung ibig mo ibangon ka, pagalingin ka ni Yahweh El Shaddai. Susugunan ako'y galing. Buksan mo ang iyong mata, di ba't nakatayo ka pa? Alam ng Diyos, kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigay, aayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka ng lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang umaga.
Itatayo kanya sa tuwing madarapa. Malayo na ang narating, wala nang babalikan muli. Kaya mo yan, kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigay, aayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, aayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang umaga. Ayaw magsasawa, huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Pagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, huwag kang mapapagod. Si Jesus, siya ang pag-asa, darating din ang umaga. Kasama mo siya, kasama mo siya. Kasama mo siya. Praise God. Brothers and sisters, napakapalad natin. Huwag kang bibitiw, huwag kang mapapagod. Sapagkat yan ang dahilan kung bakit tayo nandito. Kung nasa gitna ka man ngayon ng mga kabigatan, kung nasa gitna ka man ng mga pagsubok, huwag kang mapapagod, huwag kang bibitiw. Sapagkat si Jesus ang ating pag-asa. Siya ang magpapagaling, siya ang magbibigay ng lakas ng loob para tayo ay laging bumangon sa bawat pagkabagsak natin. Idulog mo ang iyong sarili sa ampo ng mga mahal natin sa buhay. Ilapit mo ang iyong mga problema, kabigatan, kung mayroon man karamdaman, sapagkat hindi ka nagkamali ng tatawagan. Walang iba si Yahweh El Shaddai. Manalig lang tayo ng lubos, pakita lang natin sa Kanya na wala tayong mapupuntahan, magpakumbaba at magtiwala sa Kanyang kapangyarihan. Panginoon, salamat po sa gabing hapon ito. Dalangin ko na pakinggan mo ang aming panalangin. Umaasa kami na sa aming pagtitipon sa bawat Miyerkules ng hapon sa lugar na ito, palagi kang may ginagawa. I-bless mo, Panginoon, ang mga lingkod mong naging dahilan para ang gawain mo sa lugar na ito ay patuloy na maganap. Mga lingkod mong nag-alin ng kanyang buhay, panahon, oras at naging material. Pagpalain mo kanilang pamilya at mong sambahayan. Ang mga lingkod mong tumatalima para mag-atid ng iyong gawain, i-bless mo rin sila, Panginoon. Ang mga kapatid naming nakikinig at nakarinig at tumanggap ng iyong mensahe, dalangin ko, Lord, i-bless mo din ang bawat isa. Prayer, Panginoon, special prayer sa hapon ito na hinihingi na ang kapatid. Prayer kay Sister Arlene Buen Viaje, Tesoro, kay Sister Shekinah, Shena, Lance Andre Pasqua, dalangin ko, Lord, ang kanilang kagalingan. Kung paano ka, Panginoon, naghimala sa marami may karamdaman, idagdag mo sila sa iyong himala sa hapon ito. Naniniwala kami that in the name of Jesus, kumilos ka sa kanilang kagalingan. Prayer para kay Prayer kay Brother Rafael, Panginoon, dalangin ko, Lord, ang kanyang kagalingan. Ano man ang kanyang kinalalagyan ngayon, abutin mo siya sa ospital at gumanap ang iyong himala sa kanya sa oras ito. May your divine power, divine healing,
will work upon him in the name of Jesus. Father God, ang mga prayer request ng aking mga kapatid sa hapong ito at ang kanilang buhay, pananampalataya, mga source of income, hanap buhay, pamilya, dalangin ko Lord ang pagpapalay dumating sa aming lahat. Lord, we pray for your protection, provision, and guidance sa aming buhay sa araw-araw sa pangalan ni Jesus. Say Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mapagpalang hapon po sa mga answered prayer. Thank you po. Let's give thanks. With a grateful heart, give thanks. Praise the Lord. Hallelujah.